Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?" Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat. Alam niyo ba yung latest news? Si Claudine Barreto at si Raymart Santiago naghiwalay na. Nalungkot ako. Crush ko pa naman si Raymart. Joke. Sa araw na ito, ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Saint John Maria Vianney. Siya ang kinikilalang patron ng mga pari. Dati, patron lamang siya ng mga kura paroko o ng mga parish priest. Pero, noong kay Pope Benedict XVI, dineclare niya na maging ito rin ay patron ng lahat ng mga pari na. Kaya ngayon, sa araw na ito, ay atin inaalala at pinararangalan ang mga pari, lalo-lalo na ang mga naglilingkod sa ating mga parokya. Alam niyo naman siguro ang pagkapari ay isang bokasyon o pagtawag ng Diyos na nangangahulugan ng buong pusong pag-aalay ng sarili sa Diyos. At sa mundong ating ginagalawan ngayon, ay napakahirap magtalaga ng buong sarili sa Diyos. At lumiliit na ang bilang ng mga kabataang nais magpari o magmadre ay isang pagpapatunay lamang nito. Dahil sa mga modern gadgets ngayon na nahihiwalay na ang paningin ng mga kabataan sa pagpapari o sa pagmamadre. Kaya nga sana sa mga magulang, kung meron kayong mga anak na lalaki o mga babae, encourage ninyo. Baka tinatawag silang Panginoon na maging pari o maging madre. Madre pala, hindi madri. Kasi minsan inisip natin, minsan maririnig mo yan sa mga magulang, pag gusto na magpare, yung mga anak nila. Sabihin, "Wag anak, huwag ka magpare, sayang ka naman, gwapo ka pa naman." Ganon. Nakaka-hurt. Kaya siguro pinagpare ako ng nanay ko. So hindi naman siguro. Dapat nga, ibigay natin
yung the best sa Panginoon. Sapagkat binigyan ka ng the best, kailangan may offer mo din, may alay mo din sa Diyos, sa Panginoon, yung the best para sa Kanya. Ang pagkalulon ng mundo sa komersyalismo at materialismo na kung saan ay mas nagbibigyan halaga ang mga bagay na panandalian at lumilipas ay nabubunsod sa mga tao sa kasakiman at pagiging makasarili. So, ipanalangin natin na magkaroon pa tayo ng maraming bukasyon sa pagkapari at sa pagkamadre. Minsan, may isang matandang negosyanteng incheck. Alam niyo naman mga incheck sa atin, mga negosyante, mga mayaman. No? Pero, itong incheck na to, napakayaman, nandun siya sa kanyang deathbed, naghihingalo. No? Alam niya mamamatay na siya. Kaya ang ginawa niya, no, nagtanong siya sa palibot niya kung sino-sino yung mga tao sa palibot niya. So habang umuungol siya, tinawag niya ang kanya mga tao sa paligid. Sabi niya, asawa ko, nandiyan ka ba? Sumagot ang kanyang asawa, ang kanyang misis, oo, mahal, nandito ako. Ang panganay ko, nandiyan ba? Sumagot naman si kuya, opo, dad, nandito ako. Tawag siya uli, ang bunso kong babae, nandiyan ba? Sumagot naman si ate, yes, dad, me here. Biglang, nagalit yung matandang naghihingalo at sabi niya sa kanilang lahat, mga lintik kayo, nandito kayong lahat, sino tumatao sa ating tindahan? Tingnan mo naman, mamamatay na lang, negosyo pa rin ang iniisip. Taliwas sa mga naririnig natin ngayon sa mga pagbasa. Sa unang pagbasa, sinabi ng mga mangangaral, walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay. Hindi niya sinasabing, huwag na kayong maghanap buhay. Hindi. Kailangan nating magtrabaho para mabuhay. Kailangan nating mag-ipon ng kayamanan para sa ating seguridad. Ngunit, ang ipinapaalala sa atin ay mag-ingat sa labis na paghahangad nito. At dahil dyan ay hindi na natin alam ang dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Mag-ingat sa kasakiman. Merong dalawang hold-upper. Mayaman naman sila. O sabi natin, may kaya, pero hindi makontento, ayaw magtrabaho. Gusto nila instant money. So, anong ginawa nila? Nagnakaw sa bangko. At nanakawan ng bangko. Naiuwi nila yung pera. Limpak-limpak ng mga salapi. Pagdating doon, sabi ng isa, o sige, halika, bilangin natin yung pera. Sagot naman isa, hello, okay ka lang? Alam mo naman, baksak tayo sa math pareho. Paano natin mabibilang to? Sagot ng isa, o nga no. Sige, abangan na lang natin sa balita kung magkano. Sa ating ebanghelyo, sinasabihan tayo na sasapitin ng taong nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Muli ay binabalik tayo ni Jesus na suriin ang ating mga sarili at tignan kung ano ba ang pinahalagahan natin sa ating buhay. Marahil, siguro iba sa atin dito, ay ipinanganak na tayong may kaya. Marahil, iba sa atin dito, nagsikap upang umunlad ang buhay. Praise the Lord. Pasalamat natin ang Panginoon. Ngunit, hindi dito natatapos ang storya. Kung ikaw ay nabibiyaan ng Diyos na magandang bagay, kailangan gamitin ito hindi para sa sarili, kundi para sa kapwa. Tignan din natin kung paano natin magagamit ang mga ito sa tamang paraan
upang mapaunlad ang ating kabuhayan at makatulong din sa mga taong nangangailangan. Palagi ko naman, tingnan niyo tayo, lahat tayo rito nakapagsikap makapunta ng Amerika. Siguro kung maganda buhay sa Pilipinas, walang gustong pumunta ng Amerika. Pero bakit ang daming Pilipino nasa abroad ngayon? Siguro kung mabibigyan lang tayo ng trabaho sa Pilipinas at lahat ng mga Pilipino na nakakalat sa iba-ibang bahagi ng mundo, lahat yan mag-uwi sa Pilipinas. Palagi ko, lulubog ang Pilipinas. Sa dami natin. Kaya buti na nakakalat tayo. Pero, di ba, nakapunta tayo sa Amerika dahil naghahanap tayo ng masaganang buhay. Ngayon nakakuha ka ng masaganang buhay, hindi pa tapos ang storya. Kailangan naman ngayon, payback time. Tulungan mo yung mga taong nasa Pilipinas. Pag kayo ba umuwi ng Pilipinas, ano plano? Kailangan ba 10 bus ang sasalubong sa'yo? Kailangan ba yung mga tao may kanya-kanya mga dalang tarpaulin na picture mo, uuwi ka? Kailangan ba lagi may pa-party sa bahay, may painom ka lagi? Hindi ganoon. Kailangan tumulong ka sa mga nangangailangan. Ibahagi mo yung biyaya mo sa mga taong salat, sa mga taong hindi nakakuha ng biyaya katulad mo. Marami sa atin dito, tumutulong sa mga simbahan, nagpapatayo ng mga kapilya, tumutulong sa mga paaralan, nagpapatayo ng mga paaralan, tumutulong sa mga estudyante, nagbibigay ng mga school supplies. Yaan ang dapat yung gawin. Minsan, may isang pulubi na nagdadasal sa likod ng simbahan kung saan merong kusipiho. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo naman po ako. May sakit ang aking anak. Wala kaming kakainin mamaya. Kung maaari lang po, Panginoon, sana maski ngayong araw ng ito, makakain kami at makabili ako ng gamot ng aking anak. Kailangan ko lang po maski konting pera, maski 500. Pagkakasyahin ko na po yun para sa aming pamilya. Lingid sa kanyang kaalaman, may isang pulis na rumoronda sa simbahan at narinig yung kanyang panalangin. Sabi ng pulis sa kanya, baka akala siguro ng tao lahat ng pulis corrupt. Ngayon papatunayan ko, bibigyan ko siya ng donasyon, manggagaling sa aking bulsa. So kumuha siya ng wallet at sabi niya, kung ano man ang laman ng aking wallet, ibibigay ko dito sa aling nangangailangan ng 500. So binunot niya, nagbilang siyang pera, kaso 400 piso lamang. 400 lang. So gayon man, inabot niya yung 400 sa pulubi. At yung pulubi naman, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa at binilang ito. Tapos muli siyang napaluhod sa krusipiho at nagdasal muli. Sabi niya, Panginoon, maraming salamat po. Pero sana po sa susunod, wag mo nang padaanin sa pulis. Kasi nagkulang tuloy na 100. Masama pa rin ang imahen ng ating mga pulis. Mga kapatid, tayo ay tagapag-alaga lamang ng mga bagay na bigay sa atin ng Diyos. Sa sandali ng ating kamatayan, ay masusulit tayo sa mga bagay na pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Nakakatakot na matawag niya rin tayong hangal sapagkat naging sakim tayo. Sana hindi mangyari yon. Ngayong taon ng pananampalataya, pag sumikapan nating palalimin ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi kumukupas. Sa halip ay pahalagahan natin ang magdadala sa atin sa walang hanggang kaligayahan. Ituon natin ang ating pagtitiwala sa Diyos na siyang simula at katapusan ng ating buhay. Siya lamang ang makakasupil sa kasakiman ng buhay.
Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Amen.